at paano mag-shine? Parang wala. Wala kapatid. Uulitin ko ang tanong. Alam niyo po ba kung paano mag-arise and shine? Wala talaga. Parang wala talaga yung nakakaalam. Paano natin gagawin yung ating team ngayon? Kaya si Brother Ronald, di pa pinapalitan eh. Kasi hindi pa yata natin alam yung kung paano. Sabagay, kaya nga po, nandito ang inyong lingkod. At sa biyaya ng Panginoon, para malaman. How to arise and shine. Pero alam ko po, alam nyo na ito. Wala lang kayong idea. Alam ko po, ginagawa nyo na ito, pero wala lang tayong idea. So, para mas maliwanag, ito po. Unang how to arise. So, paano daw tayo dapat? Ano yung arise sa Tagalog? Liwanag. Bumangon. Bumangon. O kaya, tumitig. O kaya, mangibabaw. Diba? Pero kalimitan dyan ay bumangon. Sabi. So, how to arise. Yan po. How to arise. Paano daw tayo dapat bumangon? Unang-una, Ayan po. Siyempre, bago ka bumangon o bago ka magibabaw, ang kailangan mo ay we need strength, kalakasan. Kasi paano ka babangon kung ikaw mismo ay nangihina? Sino dito nakaranas na galing sa sakit? Siyempre, pag galing ka sa sakit, nangihina pa katawan mo. Tapos pag umaga, gigising ka na maaga, kaya mo? Di ba, ang hirap po? Di ba, ang hirap bumangon ng maaga pag ganyan, walang lakas? So, unang-una, para bumangon, para mag-arise, kailangan natin ang kalakasan. Kalakasan, galing kanino? Yan. Maliwanag po ang sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 10 to 11. Ang sabi po, bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Hindi po sa ating sarili, kundi kanino? Galing sa Diyos. So, para tayo ay mangibabaw, para tayo ay mag-arise, kailangan natin ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Walang iba, hindi po galing kay pastor, hindi po galing kay brother, hindi po galing kay sister, kundi galing sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, saan tayo humuhugot ng kalakasan? Pag tayo ay nangihina. Yung totoo. Pag kailangan ng pera, kanino huhugot ng lakas? Sure? O baka kay Mumbai? Hindi kaya? Minsan kasi tayo, pag tayo dumarating sa panghihina, sa point na tayo nasa baba, yung nangihina, nakalugmok, minsan mas nauuna pa natin isipin ang ibang tao. Sabi ko, example ko, yung pag tayo nangangailangan ng pera, sure pa tayo na sa Diyos muna tayo lumalapit? O sa ibang tao, sa kaibigan? Kay pastor? Sino lumapit sa iyo kay pastor? Pastor, may nangutang na ba sa'yo dito? Wala pa naman. Huwag po kayo lalapit kay pastor kasi wala pong pera pastor. Hindi, mayaman ang pastor. Di ba pastor, mayaman tayo. Hindi tayo mahirap. Pero tayo minsan, sa tao tayo lumalapit. Di ba? Mas inuuna pa natin yung mga tao na alam natin na malalapitan natin. Ano pa pangailangan sa pera? Gusto ko. Minsan, nandiyan pa, inaabangan pa eh. Umaga pa, baka makalampas, kasabi
may tindahan na. Nag-aabang. Dadaan ngayon. Lunes, dadaan ngayon si ano? Si yung 5'6" at taas. Dadaan yun eh. Hintayin ko rito, kailangan ko ng pera. Di ba? Masakit masakit ba natin isipin? Pero ang katotohanan, minsan nandoon. Imbis na sa Diyos lumapit, humingi ng kalakasan, sa tao lumalapit. Di ba? So, bilang paalala sa atin ng Diyos, sabi diyan, anong sabi? Magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. So lahat ng problema, lahat ng pinagdaraanan natin, hindi po galing yan sa Diyos, lalo na kung nakakasama. Galing po yan saan? Maliwanag po ang sabi, galing sa diablo. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Lalo sa katalusan natin, sa atin, kinunanay. No? Pag may mga sakit, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Ano? So, kanino ka dapat lumapit? Pag ganyan? Sa Diyos. Huwag tayo lumapit sa kaaway. Ano? O minsan kasi tayo, dahil kakalakihan na natin, ano? Saan tayo lalapit? Doon pa rin sa kaaway. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung nangyari nung nakaraang bumisita doon ng mga ating mga pastor ng LLCF, ano? Meron silang naramdaman na kakaiba. Sabi ko nga po sa inyo, di ba pinaliwanag ko ito, na sa Amerika wala namang ganon. Hindi sila naniniwala sa ganon. At walang ganon sa kanila. Dito lang sa Pinoy, ang maraming ganon. Pero, ang nakakapagtaka doon, naramdaman nila na meron. Diba? Naramdaman nila na merong karga. Anong pastor? So sila mismo nakaramdam. So isipin niyo po yun, ano? Biyaya ng Panginoon. Namula tayo sa katotohanan, di ba? Di ba? So yun, tayo dapat lumapit sa Diyos, hindi kung kani-kanino. Hindi sa tao. Kasi yung mga albularyo, yung mga ano, sa tao lang yan eh. At hindi tayo nakakasigurado kung kanino galing. Hindi tayo nakakasiguro kung kanino galing ang kapangyarihan. Di ba? No, pero ako alam ko kung kanino galing. Hindi ko sasabihin. Hindi, alam naman natin lahat yan. Di ba? Ang iba, sabi nga, di ba sabi sa salita ng Diyos, Panginoon, nagpalayas din kami ng mga diablo, mga masamang espiritu, gamit ang pangalan mo. Pero ano sagot sa kanila ng Panginoon? Anong sabi? O sino nakakalam sa sagot ng Panginoon? Ha? Hindi. Ano? Kilala. Isipin niyo po yun. Gumamit din sila ng pangalan ng Diyos. Nagpalayas din sila ng masamang espiritu. Kasi tayo minsan, marinig lang natin na gano'n. Ano? Kahit may mali na, tinatanggap pa rin natin kasi sasabihin natin, hindi. Diyos din naman ang ginamit ng salita eh. Panginoon din naman. Si Jesus din naman. Pero hindi nyo alam, pag binuksan nyo yun, may mga nakasulat. Ang masama pa doon, hindi natin naiintindihan. Di ba? Di mo maintindihan. Sila na nakakaintindi. Eh, paano kung sumpaan na nakasulat doon? Di ba? So, paalala sa atin yun, na kailangan, para mag-arise, kailangan kalakasan. Kalakasan galing sa Diyos, hindi ko kani-kanino po. Ano? Maliwanag pong paalala sa atin yan ng Panginoon. Ano? Pangalawa. Hindi, meron po. Nating madaliin. Kaya pinauupo ko yung mga nasa ulian eh. Kasi mahaba po ito. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi niyan,
Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Bakit? Ang sabi, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. Sabi niyan, ako'y isa sa iyo, ibig sabihin, lagi tayong kasama ng Diyos. Laging nasa atin ang Diyos. Tapos tayo ngayon, lalapit kung kani-kanino pag may pinagdaraanan. Yan, baka makalaglag yan, Teya. Ayusin mo. Baka kawawa naman si ate pag nalaglag yan. Ano, sabi niya, si Lord daw ay kasama natin. Nasa atin. Kaya sabi, ako isa sa iyo. Lagi natin kasama si Lord. Huwag kang matatakot. Minsan tayo, konting ano lang, takot na. Ano? Konting problema, konting sakit, takot na. Ang takbo, pag hindi napagaling ng tutor, kanino? Alam na this. Kay Lord dapat. Di ba? Ba't gano'n eh? Sabi niya, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Di ba? Hindi lang tayo pinalakas. Ano pa? Tinulungan, iningatan, at ililigtas. Maliwanag ang sabi ng Panginoon. Ililigtas ko kayo. Kaya pag tayo nangihina, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan. Palalakasin tayo. Hindi lang tayo palalakasin, sasamahan tayo. Hindi lang tayo sasamahan, tutulungan tayo. Hindi lang tayo tutulungan, iingatan. Di ba? Napakaganda ng pangako ng Diyos, tapos tayo kinakalimutan. Sabi ko nga kagabi sa mga kabataan, bakit minsan nakakalimutan natin yung mga commitment natin sa Diyos? Kasi minsan hindi natin tinitake na serious ang Diyos. Mas siniseryoso pa natin yung mga kaibigan natin, yung ibang tao. Di ba? Sino rito yung may commitment na makipagkita kay Mayor? Pag sinabi ni Mayor ng alas 3, alas 2 pa lang, nasa munisipyo ka na. Bakit? Bakit? Bakit tayo gano'n? Kasi iniisip natin, busy si Mayor. Maraming pinagkakaabalahan yan. Kailangan bago dumating, nandun na ako. At saka may commitment ako sa kanya na makipagkita. Di ba? Pero hindi natin naiisip na Diyos na gumawa ng langit at lupa, mas busy pa yung kay Mayor. Pero yung commitment natin, di natin nasusunod. Bakit? Mabait si Lord. Di ba? Mabait naman si Lord. Ano? Nung isang araw nga lang, tinawagan ako ni Pastor. Ano? Pastor, pasensya na. Niyaya ako pumunta doon sa isang kapatiran natin na namatay. Ano? So ako naman, dahil iniisip ko, wala akong gagawin, nag-commit ako. Sabi ko, sige Pastor, sama ako. Tawagan niyo lang ako. Dahil nung tinatawagan ako, bigla akong naisip, hindi ko pala ako ready. Ano? So, alam ko minsan, di ba, pag kahit hindi magsabi si Pastor, medyo magdaan ang damdamin niya ni Pastor kasi nag-commit ka eh. Di ba, Pastor? Minsan magdaan na yan. Medyo makakaramdam ng ano yan, ng konting kirot. Sabi, nag-commit eh. Sabi, sasamahan ako eh. Tapos nung oras na, hindi ka nagpakita. Tapos gagawin natin sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa tingin nyo, anong mararamdaman niya? Di ba? Kaya kapag tayo nangihina, tayo lumapit sa iba, sa Diyos. Di ba? Dapat ganun. Ano? Kasi, papangako niya, eto. No, hindi ka dapat mangamba.
Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. So, maliwanag po. Paano tayo mag-arise? Kailangan, unang-una, ano? Lakas. Pangalawa, we need perseverance. In Tagalog, hindi ko po alam. Ano po yung perseverance? Pagtsatsaga. Ano? Pagtsatsaga. So, hindi lang lakas, kundi kasama ang pagtsatsaga. Ano? Kasi ang lakas minsan, nauubos. Ang magpupuwin na uli sa'yo, yung pagtsatsaga. Di ba? Hindi lahat ng oras malakas ang isang tao. Meron tayong mga kapatid na tingin natin napakalalakas. Pero hindi nyo alam, deep inside, nanghihina rin yan. Di ba? Kaya nga minsan, pinupuntahan natin, dinadalaw para bigyan ng kalakasan. Di ba? Kaya tingin natin na okay yan. Eh sabi ko sa inyo, minsan darating ang time, mauubos ang lakas niyan. Ano? So ang sunod na magpupuwil sa'yo, eto. So dapat laging magkasama yan. Hindi pwede magkahiwalay ang lakas at pagtsatsaga. Dapat magkasama yan para tayo ay mag-arise. Ang sabi yan, sa Roma 5:3-4, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis. Bakit daw? Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Di ba? Maliwanag ang sinasabi ng Diyos. Kapag tayo naghihirap, kailangan nating magtsaga. Kasi, hindi kailangan pala natin magtiis muna. Pagtiisan yung mga paghihirap. Kasi yung pagtitiis ay magbubunga ng perseverance, pagtsatsaga. Ano po? Maliwanag po ang sabi niya, no? So ano man ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, kailangan natin magtiis. Yung iba, may nabalitaan na kayo minsan, na lang, iniwan na lang yung pamilya. Nagbiti na. Kasi hindi na kaya yung mga problema. Hirap na. So, hindi kinaya yung paghihirap. So, dahil sa wala siyang pagtitiis sa mga paghihirap, wala siyang pagtsatsaga. So, pero tayo mga Kristiyano, kailangan natin. Hindi po sinasabi ng salita ng Diyos na ang buhay ng Kristiyano ay puro kasiyahan lang. Umaatin lang tayo pa, masagana. Pero pag hirap na, hindi mo na makita. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pag tayo naghihirap, mas lalo dapat tayong lumapit sa Diyos. Tayo minsan, pag may mga problema, doon na tayo minsan nakikita mo wala na. Paunti-unti. Una, isa. Minsan, 2 linggo, hindi mo na makikita. 3, hanggang sa hindi mo na makita. Di ba? Maling-mali yung ating, tawag yan, orientation pag naghihirap. Dapat, pag naghihirap, saka tayo lalo lumalapit sa Diyos. Dapat gano'n, lalo tayong lumapit, hindi yung paalis. Di ba? So, kailangan nating magtyaga. Sabi po sa Santiago, Santiago na yan, Bakit nasa Santiago yun? Santiago 1:12, sabi, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bakit daw? Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, kailangan nating magtyaga. Kailangan nating magtiis kasi, may pangako na naman ng Diyos.
Ito, gantimpala ng buhay. Gantimpala na makasama siya. Yun nga yung sinasabi ko po sa inyo, hindi man tayo yumaman dito, hindi man tayo makaranas ng kasaganaan dito, pagdating doon, sigurado. Yan ang sure po ako. Pagdating doon, sa ating pupuntahan sa langit, doon tayo dadanas ng kaginhawaan. Kagaya nung nangyari kay doon sa mayaman at kay Lazaro, di ba? Yung mayaman nagpakasasa ng buhay dito sa mundong ibabaw. Samantalang si Lazaro, hirap na hirap. Yung pagkain niya nanggagaling na doon sa mesa ng mayaman. Kinuha siya ni Lord, pero hindi sinabi doon na yumaman siya, di ba? Namatay siyang mahirap. Pero pagdating doon, inaaliw siya. Pagdating doon sa kasama niya si Abraham. Inaaliw siya doon. Sabi ni Abraham, nung nabubuhay ka, nagpakasagana ka. Samantala ito si Lazaro, hirap na hirap eh. Tapos ngayong inaaliw siya, maaano ka. Di ba? So, ang hirap pa ganun. So, minsan tayo ng mga Kristiyano, kasi mayroong kasabihan na pag nabuhay ka raw dito sa mundo ng masagana, biyaya. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. O kaya tayo mga Kristiyano, pag yung mga kapatid natin na kinukuha ng Lord na ng hirap, ang iisipin, hindi kasi tapat sa Diyos. Hindi po ganun. Hindi po yun ang panuntunan kung tapat ka sa Diyos o hindi. Kasi si Lazaro namatay ng mahirap. Minsan, pag yung mga Kristiyano namatay ng mahirap, hindi kasi marunong magbigay yan eh. Parang inaano pa natin, lalo pa natin dinadaw. Hindi kasi nagbibigay yan sa church, hindi kasi nagbabalik sa Diyos yan. Kaya hindi guminhawa yung buhay, namatay ng mahirap. Pero maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung hindi ka man dito sumagana, sigurado, pagdating doon, sasagana tayo. Aaliwin tayo, sabi nga. So maliwanag po, Pangalawa, kailangan natin ng pagtsatsaga. Kasi pag may tsaga, may nilaga. Mamaya ulam natin ay, hulaan nyo? Hindi nilaga. Ang ulam natin mamaya ay, pag may tsaga, ang ulam natin mamaya ay, kusino. Layo. Ayan po. So, kailangan natin magtyaga. Pangatlo, ayaw na. Yan. So, para mag-arise, kailangan natin ng goal o kaya motivation sa buhay. Kasi kung wala yan, sigurado tatamarin ka. Di ba, naranasan nyo ba yung pag-isip mo sa umaga, wala kang iniisip? Yung walang pasok, walang trabaho, anong gagawin? Gigising pa na maaga yan. Di ba, tamad na tamad, lalo na pag yung Sabado, alam na walang pasok. Tapos from Monday to Friday, ang aga ng gising yan. Tapos pag Saturday, dahil walang motivation, walang goal, wala siyang iniisip, wala na walang pasok eh. Anong gagawin? Hindi yan babahon. Kahit pa may lakas yan, kahit pa may taga yan, hindi pa yan babahon. Di ba? Matutulog pa yan. Yung mga estudyante dyan, di ba ganyan yung gawa niya pag wala kayong iniisip? Hindi pa tatayo. Maglalakaw pa sa higaan. Jennifer, tatawa-tawa sabi ni Joshua eh. Parang alam ni Joshua ang ginagawa ni ate niya Jennifer. Pero si Joshua yung pag-maing klase. Parang lunto ka. Makulunto ka man. Miski makusok ng pakol. Tiro ng paribukon sa siya. Tuhong pa. Yan, paano? Iniisip.
So, example lang po yan. Kita, bilang mga Kristiyano, pag mayong goal, sigurado araw mangyayari. No, pero kita, may goal. Ano pa ang goal na? Sabi sa Pilipos 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Ano yung gantimpalang tinutukoy? Ha? Ano po ang gantimpalang tinutukoy dyan? Ito. Buhay na nasa langit. Di ba? Nakita nyo? Yung arise, lahat papunta doon. Di ba? Walang ibang walang ibang patutunguhan yung pag-arise natin kundi papunta doon. Saan ka ba nakita nag-arise ka tapos bumagsak? Di ba? Wala namang ganun. Ang arise, papunta sa langit. Di ba? So lahat ng gagawin natin, simula sa kalakasan na nanggagaling sa Diyos, yung pagtsatsaga, at kasama po ito, yung goal, ang goal natin ay papunta doon. Wala pong iba, kundi papunta doon. Kasi sabi ko nga, magiging useless lahat ng ginagawa natin linggo-linggo kung wala kang goal papunta doon. Ano? Yung nakikijoin lang kasi, linggo ngayon, may pagkain na naman sa church. Di ba? Pero alam ko, wala nang ganun dito sa atin. Ano? Pero minsan, yung mga ano natin, di ba? May pagkain doon, sama ko. Pero sa puso, wala naman talaga. Di ba? Walang goal. Hindi totoo yung goal. Di ba? So, maliwanag ang sinasabi niya, kailangan meron tayong goal sa buhay. Ano po? Goal na papunta sa langit. Wala pong iba. Ano po? So, kailangan natin ng motivation. Minsan kasi, tignan niyo yung mga bata, yung mga nag-aaral. Para sipagin ang pag-aaral, anong ginagawa minsan? Kami, nung maliliit kami, elementary, every 100 sa exam, sa quiz, binibili sa amin yan. Alam niyo kung magkano? Sa salapi. 50 centavos. Ang 50 centavos po ka to, double ng mababahal. Kada 100 sa exam, quiz, miski ano pa yan, basta maka 100 kami. Daradara ko yan, papailin niyo. 100, araw na, salapi ang karibay. Pag klase ko kayo kinaagahan, si Balo ko may dagdag na tulos. Ikaw man, dahil gusto mo mautro, anong gigibuhon? Mapursigi ka, maadal. Tama? Para sa susunod na examen or quiz, makakuha giraray ni 100 na score. Tapos, mapakal na naman ng mga magulang, bakit niya? So, yan itong motivation na inaapod, goal. Kitang mga Kristiyano, pag mayong goal, sigurado. Garo kita ito, pag nag-doors pa hindi, pag nag-doors pa duman, iba-iba ka lang. Kung yaw sa inyo mga katugangan, duman niya ito, may kuntihan, hindi niya ako, may kakakalan. Pero pag may pigagyan ng tugang, hindi ko, bakit niya ito mga. Di ba? So maliwanag po ang sinasabi ng katangaman ng Diyos, dapat kita magkaigwaning motivation sa satuyang buhay. Ano po? So maliwanag po kaipuhan na ng motivation para makamit ang goal. Sabi po sa Mateo 6:33, ano ang sabi? Ito, favorite verse. Ngunit tigit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So isipin niyo po ito win-win situation po ito ng mga Kristiyano. Paano ko nasabing win-win situation ng mga Kristiyano? Kasi ito po, doon sa una, sabi diyan, magkaroon ka ng goal na papunta sa langit. Tama? So, anong dapat mong gawin para makamtan yung gantimpala na yun? Sa tingin niyo po, anong dapat gawin para makamtan ang gantimpala?
Eto. Tapos, ginawa mo na yun para makamit mo yung ganipala, may bonus pa. So ito yung sinasabi kong win-win situation. Lahat ng bagay na kailangan mo, idadagdag na lang. So hindi pa ba win-win situation sa mga Kristiyano yun? Inuna mo na yung kaharian ng Diyos, at yung kanyang righteousness, katanusan, para makapunta saan? Sa langit, di ba? Yun yung dapat na gawin eh. Pero may bonus, sabi ng Mateo, lahat ng kailangan mo, ibibigay na lang. Pero bakit minsan, hindi natin magawa? Di ba? Bakit minsan, sabi nga ni Pastor, konting ulan lang, hindi na pupunta. Pag walang service, Pero sabi ko nga po sa inyo, ako nung nawalan din ako ng service, ang hirap kumilos ng walang service. Lalo pag nasanay ka na may service. Alam ko nakaka-relate dyan yung mga may service. Diba, pag nasanay ka may service, napakahirap talaga minsan. Lalo kung kasama mo yung buong pamilya mo, di ba? Na dati nun, pagbukas mo ng pinto, sakay na! Saka lahat. Ngayon, wala yung service. Ang hirap. Di ba? Kagaya ngayon, wala yung service natin na electric. Ang hirap po. Para hindi ako mahirapan, ang ginawa ko, alam niyo kung ano ginawa ko? Pumunta ako doon sa bahay ng ating mabait na pastor. Dahil alam ko, dalawa yung kanyang service, kinuha ko yung isa. Di ba? Hindi ako nahirapan. Yan lang yan. Di ba? Yung pastor kasi natin mabait eh. Service tayo, ayun. Di ba? So, kailangan nating, kailangan nating hiraman si pastor ng service. Hindi, ang ibig sabihin lang yan, pag ginagawa mo yung mga bagay na dapat na para sa Diyos, laging may bonus. Di ba? Yan yung bonus, no? Inuna mo na yung kaharian ng Diyos, yung righteousness niya para papunta tayo sa goal natin, which is yung buhay sa langit. So, ginawa mo na yun, may bonus pa si Lord. Lahat ng kailangan mo rito, sabi niya. Lahat ng bagay. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And His righteousness. And all these things, lahat ng bagay ay idadagdag. Bakit idadagdag? Kasi nakaready na. Hihintayin mo na lang na ibigay. Ibig sabihin, nakaprepare na talaga yan. Kaya nga meron sa salita ng Diyos, huwag pakainin ng tamad. Kasi yung bagay na nakareserve para sa iyo, pag tatamad-tamad ka, hindi rin ibibigay. Di ba? Kaya nga sabi, huwag pakainin ng tamad. So dito, ginawa mo na yung bagay na para makapunta ka sa langit, may bonus. Lahat ng bagay na nakaprepare na, idadagdag na lang. Kaya siya sabing idadagdag, hindi naman sinabing gagawin at ibibigay sa iyo. Kundi idadagdag na lang. Nakaprepare na talaga yan lahat. Lahat ng blessing naka-ready na. Titingnan na lang diyan kung handa mo bang i-receive. Kasi baka mamaya yung puso natin hindi pa naman talaga handa rumeceive. Hindi ka pa prepare humawak ng malaking pera. Di ba? Kasi minsan, nung nakahawak ng pera, nakalimutan na si Lord. Yeah. Nung una, nakapunta ako sa ganitong lugar. Magpapalala ako, Pastor, pag-pray nyo. Kwento to ni Pastor eh. Pero hindi naman dito sa atin nangyari. Sa kaibigan niya. Nung nagpapapray, nangangako. Nung nandun na, nakalimutan na yung pangako. Nature ko dati yata, hindi na padalahan. Pero hindi naman tayo nang hihingi o hindi naman tayo nang susumbat. Yun lang yung mga example na minsan, di ba? Masakit man, pero nangyayari. Yeah? Nangyayari. So, dapat tayong matuto doon sa mga bagay na yun. So,
So to arise, we need kalakasan, strength. Pangalawa, ano? Pagtsatsaga, perseverance. Pangatlo ay goal. Dapat meron kanyang tatlo. So yan po. Ngayon nasagot na. How to arise? Yan yung mga kailangan. Ano? Yan yung kailangan. Sabi ko nga sa inyo, ito, run through na lang. Bakit? Alam ko, ginagawa nyo na to eh. Nahiya lang kayo sumagot kanina. Pero alam ko ito, ginagawa na natin to ngayon. Di ba? So, pag nangihina, sa Diyos ang lapit. Pag may pinagdaraanan, sa Diyos ang lapit. Pag naubos ang lakas, kailangan magtiis. Kasi, yung pagtitiis ay magbubunga na pagtsatsaga. Oh. Tapos, pag kulang pa yun, dapat may inaay ka, may tinitignan ka. Di ba, minsan yung mga estudyante rito, mga kabataan natin, di ba, may mga plano sa buhay yan. May tinitignan niya, kaya minsan, kahit sabi nga yan, sub na sa pag-aaral, ginagawa pa rin. Kasi bakit? May goal yan. Tama? Yes. Kasi pag ang tao walang goal, di ba? Pag sabi nga yan, mayo ng saysay ang buhay, mayo na yan dahil na mahirap. O tanong ka mga estudyante, miski ba sa akin, sige pagklase. Dahil ang goal nila makatapos ng pagklase. Makatabang sa magurang. Miski na yan magsabi, naiisip nila yan. Ano? Magkaigwan yung maray na buhay. Yan ang goal. Kaya minsan miski masakit na, sige pakasan. Kaya kita mga Kristiyano, dapat araw mga yan. Pag may mga pinag-aagihan, isipon na lang, itong goal ta. Kaya pag naubusan ka na ng puso, tiis. Pag di pa kaya, isipon mo lang, ang goal mo para sa iyo. Para ni sa Diyos, makaduman ako sa langit. Diba? At saka pag nanluluya, maghahagad sa Diyos. Ano? Dahil nagpapabaya ang Diyos, mataunin kapusugan niya. Dahil po kung mawalaan yung pag-asa. So to arise, we need strength, perseverance, and goal. Nasimpag na po. Sunod, how to shine. Sagutin naman natin yung how to shine. Kasi arise and shine, di ba? How to shine. Unang-una, acknowledge the darkness. Sinong nakatid ng convention nung nandito sila Pastor Sean? Di ba sabi ni Pastor Sean, kailangan i-embrace yung mga darkness sa buhay natin. Para sa akin, i-acknowledge mo. Bakit? Pag hindi mo ina-acknowledge na may kadiliman sa puso mo, hindi mo malalaman na meron. At hindi mo rin makikita na may liwanag. Di ba? Nakukuha niyo po? Sabi ko nga sa inyo, basahin muna natin dito sa Efeso 5:11. Sabi, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibuhungang mabuti, sa halip ibunyag ninyo ang mga iyon. Maliwanag po ang sinasabi dyan na tayong mga Kristiyano hindi dapat nakikibahagi sa mga gawang masama, kadiliman. Actually po, sa Biblia, napakaraming kadiliman na makikita. At iba-iba po yan. Magbibigay po ako ng ilang example. Hindi na natin ipapasahin kasi napakarami po. Ito, sa Genesis 1, kung kaya niyo pong isulat, sundan niyo po. Genesis 1, chapter 1, verse 2 to 3. Ito po yung literal na kadiliman. Unang po ito, example. Literal na kadiliman. Sabi ko sa inyo, maraming uri ng kadiliman na mababasa sa Biblia. Iba-iba po yan. Dito sa Genesis 1, 2, and 3, at Genesis chapter 1, verse 2 and 3, literal na kadiliman. Bakit? Ito yung creation. Na kahit si Lord, ina-acknowledge na may dilim nung ginawa niya ang mundo. Di ba? Sabi niya, hindi niya nakikita, madilim. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Nung nakita niya, magandang liwanag, okay. Hinati niya ang
Liwanag sa dilim, nagkaroon ng umaga, nagkaroon ng gabi. Literal na kadiliman. Genesis 1, 2, and 3. Exodus 10:21. Ito yung judgment. Sino nakakaalala nung kay Moises? Bumaba ang kadiliman sa Egypt. Namatay ang mga firstborn. So yung kadiliman doon represent judgment. Judgment sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Ano? Pangatlo, sa Job 34 verse 22, sinasabi diyan na ang darkness ay lugar kung saan ang mga gumagawa ng masama ay nandoon. So basahin nyo na lang po yung verse na yun, makikita nandun na yung mga masasama doon nagtatago sa dilim. Oh. Yung darkness, tinutukoy dyan, is a place where the evildoers hide, nagtatago. Pero isipin nyo, sabi ng salita ng Diyos, walang maitatago sa Kanya. Bakit? Kasi siya yung liwanag. Pag ang liwanag dinala mo sa dilim, maliliwanagan yun. Mabubunyag yung mga tinatago. Oh. Yun po yun. Sa Job chapter 17 verse 13, ang kadiliman ay nagmamanifest ng kamatayan. Di ba? Pag may namatayan, lungsok-lungsok. Ang buhay punong-puno ng kadiliman. Sabi. Sa Job chapter 17 verse 13, nagmamanifest ang darkness ng death. Sa Roma chapter 2 verse 19, intellectual darkness. Ibig sabihin, yung kaisipan nagdidilim. Kaya minsan tayo mga Kristiyano, hindi natin makita yung solusyon kahit nandiyan lang sa harap. Pag may mga problema. Kasi kinain na lang problema. Natakpan na yung kaisipan. Hindi na maisip, hindi na makita yung liwanag. Yung solusyon nandiyan lang pala sa harap. Yun yung intellectual darkness. Sabi dyan sa Mateo, chapter 8, verse 12, ang darkness ay ano? Hell. Hades sa iba. Sipin niyo po yan. Sa Lucas naman, ang Lucas 22 verse 53, ang darkness, tinutukoy niyan ay ano? Evil power. Ito na yung mga sinasabi natin, yung mga naniniwala sa mga tawag dito, yung mga nakikita. Ano tawag doon pa? Yung mga nakikita sa paligid na hindi nakikita ng normal na tao. Elemento. Hindi, yung mga anito. Mga dodo sa puso, di ba? Mga ganyan. Evil power. Sabi ko nga po sa inyo, ang darkness, tinutukoy din yan. Evil power. Mga kapangyarihang itim. Mga manggagaway. Manggagaway sa Tagalog, sa Bicol, ano yan? Yan. Mga pangatawas. Manggagaway po sa Tagalog yan. Kararong na Tagalog yung manggagaway. So, tinutukoy po yan ng darkness. Munya, kung ni-recognize mo yung mga darkness yaon digdi sa kinakban, mara-recognize mo na may liwanag. Yeah. Kasi si Lord, ni-recognize niya doon sa creation niya, ni-recognize niya na may dilim. Kasi sinabi niya magkaroon ng liwanag. Kasi ang liwanag makikita mo sa dilim. Pero ang dilim, hindi mo makikita yan sa liwanag. Tama? Pero yung liwanag, pag dinala mo sa dilim, makikita mo yung liwanag. Pero yung dilim, pag dinala mo sa liwanag, ano mangyayari? Magdidilim ba? Hindi. Mawawala yun. So, ano mangingibabaw? Yung liwanag pa rin. O tayo sa buhay natin, kung hindi mo ila-acknowledge yung mga kadiliman, yung mga dilim sa buhay natin,
ay hindi mo pa rin ma-acknowledge yung liwanag. Kasi ang tingin mo niyan, pare-parehas lang. Di ba? Hindi mo alam yung pagkakaiba niyan. Kasi hindi mo i-acknowledge na may dilim eh. Di ba? Hindi mo rin ma-acknowledge na may liwanag. Kaya nga sabi ni Pastor Sean, embrace mo yung mga kadiliman para alisin. Di ba ang example niya, yung pina-arise si Lazaro? Arise. Sabi ni Lord, bumangon ka. Tapos hinubad yung mga, yung death cloth na sinuot sa kanya para magsuot ng bago. Ganon din. I-recognize mo yung dilim para maalis mo. Di ba? Kailangan mong i-acknowledge po yung dilim. Kasi nga, sabi niya, huwag tayo makibahagi. Sabi ko nga sa inyo, minsan naluloko pa tayo niyan. Di ba? So, minsan nakakagawa pa tayo niyan. O minsan nag-asangguni pa nga tayo. O kasi hindi natin acknowledge na yung pala ay dilim. Kasi kung alam mong dilim yun, hindi ka pupunta doon. Tama? O kaya tayo bilang mga Kristiyano, kailangan mong i-acknowledge yung mga dilim. Dapat alam mo, ma-distinguish mo, ano ba to? Liwanag ba to? Dilim ba to? Tayo minsan nagkakamali pa eh. Di ba? Kaya minsan napupunta pa tayo doon sa dilim. Ha? Oo nga eh. Sabi ko nga sa inyo, ang himala, kaya rin gawin ng kaaway. Para madaya tayo mga Kristiyano. O kaya yung iba, nagtsatsagang maglakad, papunta doon sa Inulit. Sabi ko nga kay nanay, naranasan mo na ba magpunta sa Inulit? Sabi ni nanay, hindi pa man daw. Pero ang dami, di ba? Ang dami pa rin nagpupunta doon. Kasi hindi nga nila alam yung dilim sa liwanag. Hindi nila na-acknowledge na ito pala na ginagawa nila ay sa dilim. Di ba? So kailangan, para makita mo yung liwanag, kailangan mo muna makita yung dilim. I-acknowledge mo siya. Hindi mo siya kailangan tanggapin sa buhay mo. I-acknowledge mo na meron. Kailangan makita mo, ma-distinguish mo, sabi ko nga. Diba? Kailangan mapagkumpara mo, ano ba to? Itong bagay ba to? Mabuti, masama. Diba? Binigyan tayo ni Lord yan eh. Diba? Yan yung ginusto natin na makuha. Kaya kumain ang prutas. Diba? Yun yung naging cost. Pagkain ng prutas, anong nangyari? Para na silang Diyos, sabi. Kasi alam na nila ang mabuti sa masama. So tapos naman tayo ngayon, hindi natin ina-acknowledge na may dilim talaga. Parang sinasabi natin na mali yung sabi ng Diyos. Ng tao, simula nung kumain ng prutas, alam na nila yung pagkakaiba ng mabuti at masama. So, tapos tayo, ngayong panahon, hindi natin ma-acknowledge, hindi natin ma-recognize kung masama o mabuti ang isang bagay. Di ba? Ano bang mga example na pwede natin makita na dapat ito ay masama at mabuti? Marami. Di ba? Marami tayong nakikita. So, dapat magkaroon tayo ng acknowledgement muna. Ano po? So, kailangan magkaroon ng acknowledgement sa darkness. Tapos, meron pa pong isang example ng kadiliman sa Biblia. Meron dun sa yung evil power and moral senses, yung mga masasamang ugali. Meron pa po is yung sa Efeso 5:8, state of being unsaved. Ibig sabihin, pag hindi ka ligtas, ikaw ay nasa kadiliman. Ano po? Tapos, ito yung isa pang uri ng kadiliman. Yung nangyari sa Acts chapter 9 verse 8 to 9 kay Paul. Sino po nakakilala kay Paul? At yung sa Acts 13:11, si Elimas. Sino po nakakilala kay Elimas? Yan. Sino nakakilala kay Elimas?
Kung tawagin ay Bar Jesus. Anong pagkakaparehas nila ni Paul? Parehas sila na bulan. Darkness din po yun. Di ba? Darkness sa paningin. Nagdilim yung kanilang paningin. So yun yung mga example ng darkness. Yung darkness na yun, yung blindness, karamdaman. So lahat ng uri ng karamdaman, darkness sa buhay mo yun. Di ba? Sabi nga, merong nagsabi na hanggat hindi mo nire-recognize na ikaw ay may sakit, hindi ka magpapa-doktor. Di ba? Kasi isip mo, wala ka naman sakit, ba't ka pupunta ng doktor? Pero pag in-acknowledge mo na ikaw ay may sakit, anong gagawin mo? Pupunta ka sa doktor. The same thing sa buhay Kristiyano. Pag hindi mo in-acknowledge na ikaw ay may kadiliman sa buhay mo, hindi ka lalapit sa liwanag. Mananatili ka doon sa dilim. Kasi di ba, hindi ka naman naniniwala na may dilim eh. Bakit ka lalapit sa liwanag? Hindi ka naman naniniwala na may sakit ka. Bakit ka magpapadoktor? Di ba? So, kailangan mo munang i-acknowledge yung kadiliman. Ano po? Pangalawa, para to shine, kailangan acknowledge ang darkness. Pangalawa, ano ang kailangan natin? Siyempre, in-acknowledge mo ang dilim. Ano nang sunod dyan? Kailangan mo na ang liwanag. Kasi, tinatanggap mo sa sarili mo na may dilim sa iyo eh. So, kailangan para maging malinis ka, pumunta ka sa liwanag. Sino kailangan mo? Sa letter A, know the light. Sino ang light? Sino ang sinasabing light sa Biblia? Si Jesus. Ano po? Sabi diyan sa Filipos chapter 3 verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. Ano daw po yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus. So lahat pala ng bagay dito sa mundo, sabi ni Filipos, walang kwenta pag hindi mo kilala ang Diyos. Bakit niya nasabi yun na walang kwenta ang lahat ng bagay dito sa mundo pag hindi mo kilala ang Diyos? Sa tingin niyo, bakit po nasabi ni Filipos yun? Kasi pag nawala ka rito sa mundo, hindi mo yan madadala. Iiwanan mo lang yan dito. Kaya sabi diyan, itinuturing kung walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Anong kapalit? Makilala lang si Kristo. Sabi niya. So kailangan know the light. Kilalanin natin si Kristo. Hindi yung kilala lang na, ay kilala ko si Jesus. Kilala ko si Jesus. Diba? Marami naniniwala ako sa Diyos. Pero ang tanong, kilala mo ba talaga ang Diyos? Di ba? Talaga bang naniniwala ka? At kilala mo ba talaga ang Diyos? Ano? So dapat, kailangan sabi, kilala mo ang Diyos. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Isipin mo yun? Makamtan ko lamang si Kristo. So lahat ng bagay, sabi ni Filipos, handa niyang ipagpalit. Makilala lang si Kristo. Ang sabi niya dyan, handa siyang maghirap. Handa niyang daanin lahat, danasin ang lahat ng kahirapan dito sa mundo. Kasi kaya niyang i-sacrifice lahat eh. Makilala lang si Kristo. O kaya po, bulaan niyo doon sa sabi ng buhay ng Kristiyano ay masaya. Walang kahirapan. Kasi si Filipos nga, handa niya ipagpalit yung masaganang buhay. Lahat ng bagay, sabi niya, handa ko ipagpalit. Makilala ko lang yung totoong Diyos. Si Filipos po ang sabi niya, hindi ako. Ayan po, nakasulat. Kahit basahin niyo ulit. Handang ipagpalit ni Filipos ang lahat ng bagay. Tayo mga Kristiyano, handa na ba kayo? Sabi ni David K. Handa na ba kayo? Ako nga, mawalan lang ng sasakyan, Hindi na nagsimba. Kasi walang service eh. So, kailangan natin, ang sabi dyan, kilalanin na may makilala ang liwanag, sabi.
Sabi po sa Pilipos chapter 3 verse 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi ng kanyang mga paghihirap. So yan na naman po, paghihirap na naman. Kaya ang buhay ng Kristiyano talaga ay hindi yan puros maganda lang. Dadaanas talaga tayo ng paghihirap. Ano po? At maging katulad niya na siya nasa kanyang kamatayan. Umaasa ka man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Ano po? So napakaganda nung sinasabi ni Pilipos dyan. Wala siyang ibang hangarin kundi lubusang makilala si Kristo. So tayo mga Kristiyano, kailan natin huling hinangad na makilala muli si Kristo? O kailan mo hinangad na talagang makilala si Kristo? Paano mo makikilala sa Kristo kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Nakakapagbasa ka lang tuwing linggo. Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi ka nananalangin? Mananalangin ka lang pag may biyaya. Mananalangin ka lang pagkakain na, tatanggap ka na ng biyaya. Minsan nga, pagtulog, nakakalimutan Lalo na pagkising. Di ba? Paano mo makikilala ang Diyos sa ganong paraan? Paano mo makikilala? So, una, sabi niya, dun sa una, sabi, acknowledge the darkness. Pangalawa, you need light. At sa ilalim ng you need light, kailangan mong makilala kung sino yun, which is si Jesus. Ano po? Ang pangalawa po dyan ay kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Sino na po nakarinig dito ng introduction? Hindi po kami nag-i-introduce ng religion. Kundi ang ini-introduce po namin ay maitama ang relasyon sa Diyos. Sino dito yung mga baguha ay nung nashiran gano'n ang introduction? Tapos ang kaway. Yung nashiran ng mga Kristiyano na ang introduction, hindi kami nagpunta rito para mag-introduce ng religion, kundi ang i-introduce namin ay ang relasyon sa Diyos. Di ba yun naman kasi ang importante? Hindi ka maliligtas ng religion, sabi ng salita ng Diyos. Ang makakapagligtas lang sa iyo ay si Jesus Christ, yung relasyon mo sa Diyos. So yan po ang kailangan. Sabi, relationship with God. Sabi sa John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Maliwanag. Yun yung relasyon na gusto ni Lord. Manatili ka sa Kanya. So sino ang binibigyan ng option? Ang mga Kristiyano. Di ba sabi ni Lord, hindi ko aalisin yung free will mo. Kaya dito, may option ka. Manatili ka o hindi, option mo. Ay sabi diyan, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Yun yung relasyon na gusto ni Lord. Kasi, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Bilang Kristiyano, kailangan nating manatili na kasama si Lord. Manatili sa Diyos, hindi humiwalay. Kasi ang nagbubunga lang daw ay yung mga may relasyon, yung nakadikit. Yun lang ang magbubunga. Maliwanag. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Maliwanag po na sinasabi yan. So para malaman mo ang liwanag, para makita mo ang liwanag, kailangan malaman mo kung sino. Pangalawa, kailangan may relasyon ka doon sa liwanag. You need light. First, kailangan mong malaman kung sino yun. Ang pangalawa, hindi lang sapat na malaman mo kung sino siya. Kailangan malaman mo, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kasi pag walang relasyon sa Kanya, walang relasyon sa liwanag, ano ang sabi? Hindi ka magbubunga. So, kailangan nating manatili sa Diyos. Yun yung sinasabi po dyan. Magbibigay po ako ng ilang para manatili
sa Diyos. Mga paraan para manatili yung relasyon sa Diyos. Ang una, ito yung sinasabi ko, hindi mo pwedeng sabihin na nananatili ka sa Diyos, na may relasyon ka sa Diyos, na hindi ka nakikipag-usap sa Kanya. Kasi yung prayer is the way of communicating with God. Tama? Kahit hindi po sumasagot ng actual si Lord, naririnig ka niya. O sino nakatanggap dito ng mga answered prayer? Kanina lang, nag-uusap kami ni Nanay Mili. Yung matagal na nating pinag-pray dyan, sa wakas, narinig ko, may answered prayer na. Di ba, Nanay? O, hindi naman natin nung nag-pray tayo, hindi naman natin naririnig na nagsasalita si Lord eh. Di ba? Pero, nakikita natin na nakikipag-usap siya pag, may mga answered prayer. Pero hindi ka, kahit hindi sumasagot ang Diyos, naririnig tayo. Tama? So, yun yung unang way para manatili yung relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, eto, hindi mo pwedeng sabihin may relasyon ka sa Diyos kung hindi ka nagbabasa. Actually, hindi lang siya, studying the Word. Sabi sa, yung prayer sa 1 Thessalonica 5:16-18. Basahin natin na madali, tinandaan ko na yung aking Biblia kasi para makita ko kung mabilis hindi na ako maghahanap na. Ano yun? May tanda na, nawawala pa. Ano ba yan, Pastor? May tanda na, nawawala pa rin. Ayan. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 16-18. Ang sabi diyan, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ang mic ko ay lobat. Sabi madali. Dahil po kung nagsabi madali mo niya, sabi ko, malawig. Kaya pinatukok ko mo. So, sabi niyan, sa prayer, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa umaga, hindi sa gabi lang, hindi para lang kung may tatanggapin na biyaya, hindi lang yun ang pagpapasalamat, kundi ang sabi sa lahat ng pagkakataon. Di ba minsan, sino dito yung may mga, sa mga kabataan, yung may mga special. Di ba? Gusto nyo lagi siya kausap? Di ba? Sino magsasabi sa akin hindi? Totoo ang sinasabi ko. Di ba? Pag may mga special kayo sa buhay, gusto nyo lagi kausap, hindi na ako kontento sa chat, gusto may tawag pa. Di ba? Huwag nyo sabihin na si Maximo yun. At si Bubu yun. Hindi sila yun. Di ba? Minsan ganun eh. Kahit malayo, kailangan tawa. Naaalala ko tuloy yung kwento ng Maximo. Nagagalit na daw sa kanya kasi hindi niya pinupunta. Di ba? Nakwento ka pa lang sa akin eh. Libot mo na agad. Sinunod pa kaya na gumawa sa'yo, hindi mo kinakausap, hindi magtampo. Di ba, Maximo? Oo, amen. Kasi yung kanyang special someone, hindi na rin nakakausap. Kasi pag kinakausap siya, gusto niya matulog na lang. Pinapupunta siya sa kanila, gabi na, matutulog na lang. Isipin niyo. Wala nang time na makausap. Galit na ngayon sa kanya. Si Lord pa kaya hindi magalit? Hindi mo kinakausap, matutulog ka na lang, hindi mo makausapin. Pagkagising mo, hindi mo makausapin. Matuwala na sinasabi niyan, magpasalamat, manalangin. Sabi, ulitin ko po, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin. Pag palagi, anong ibig sabihin ng palagi sa Tagalog? Madalas.
Ah. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. O, kung ano man ang pinagdaraanan mo, maganda man, pangit, kailangan mong magpasalamat kasi pagkakataon yun. Di ba sabi sa lahat ng pagkakataon, pag sinabi bang lahat ng pagkakataon, yung pagkakataon lang na masaya ka? Yung pagkakataon lang ba na tumatanggap ka ng biyaya? Yun lang ba yun? Di ba sabi sa lahat ng pagkakataon, so ibig sabihin kahit hindi maganda yung pinagdaraanan mo, kahit hindi ka tumatanggap ng biyaya, kailangan mong magpasalamat. Kailangan mong kausapin si Lord. Mag-pray, sabi, manalangin. Ano po? So, yun yung isa sa mga sekreto para mapanatili yung relasyon. Di ba, boy? Kasi nilanap si Google. No. Pangalawa, study the Word of God. Sabi sa Joshua 1:8, ang paborito to, lagi ko narinig. Ano daw yun? Sa Joshua 1:8? Na? Sino may ano niyan? Sino may memory verse niyan? Na? Study the Word of God day and night sa ibang translation. Ya? Pag gulay-gulayan, araw at gabi. Hindi sinabing sa gabi lang, hindi sa umaga, kundi araw at gabi. Di ba? Maliwanag po. Kailangan araw at gabi. Ano po? Pangatlo, worship, pagsamba. Ano po ang sinasabi ng Roma sa pagsamba? O, sino pong nakabasa na? Para mabilis po tayo, basahin nyo na kagad kasi hindi ko po nailagay yan dyan. Sabi sa Roma, chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa maksaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. So yun pala yung pinakamagandang worship sa Diyos. Ano daw po yun? Yung pagkanta. Oo, nakakalugod sa Diyos yung pagkanta. Pero merong mas nakakalugod sa Diyos. Ay ialay ang iyong buhay. Ialay ang iyong lakas. Maglingkod sa Diyos. Hindi yung maglilingkod ka kung kailang di ka na makalakad ng ayos kasi may rayo pa na. Oh. Saka ka pa sibot-sibot may iba. Pastor, may iba ko! Nagduduman ang mundo. Nagduman mahayo si Pastor. Hindi na makalakaw. Alsawa pa ko niya ni Pastor. Kaya sabi niya, itaw pa ang buhay habang kaya pa. Pag itong maranigan sa David hapon, saka na pamaran sa Diyos. Pero hindi ba binabawal? Ang sinasabi lang kasi dyan, hindi sapat yung, hindi naman hindi sapat, hindi naman sa hindi mas kinalulugdan ng Diyos yung mga ginagawa natin pagkanta o yung pagsayaw. Pero nagiging useless lahat yun kung hindi mo rin ibibigay yung buhay mo sa Kanya. Tama? Di ba? Useless yung pagkanta mo linggo-linggo rito, yung pag-gitara mo linggo-linggo, tapos yung buhay mo naman pala ay hindi mo inaalay sa Kanya. Di ba? Useless lang po lahat ng bagay niyo. Kasi mas katanggap-tanggap sa Diyos yung ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Yun yung nararapat, sabi, maliwanag ang sabi niya. Ito yung karapat-dapat na pagsamba. Ano yun? Yung ialay ang iyong buhay sa Diyos. Yun po yung sabi dyan sa Roma 12:1. Ano po? So pangapat na, service to others. Ano yan? Sino magbabasa? Mark 10:43. Ang sabi po dyan sa Mark 10:43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay, dapat maging lingkod ninyo. Kasi si Kristo nung pumunta rito, hindi siya pinagsilbihan, kundi siya ang nagsilbi. Siya ang naghugas ng paa ng mga alagad. So, kailangan yung service to others. Tama?
So yun, relasyon mo sa Diyos, kailangan prayer, studying the Word, worship, service to others. At ito pa yung isa, pananampalataya. Huwag niyong aalisin po yan, pananampalataya. Gusto po. Huwag niyo pong aalisin yan. Kasi ang sabi sa Hebreo 11.6, ang sabi sa 11.6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Di ba? Maliwanag po yung sinasabi dyan. Kailangan mo manampalataya na may Diyos. Kasi, kung hindi ka nanampalataya na may Diyos, hindi mo gagawin ng lahat ng bagay. Di ba? So, wala kang relasyon sa Diyos. So, yan po yan. Para ma-maintain yung relationship with God, kailangan prayer, studying the Word, worshiping, service to others, and pay. Ano po? So, pangatlo na po tayo. So, how to shine? Ang una, ano po yung una sa how to shine? Acknowledge the darkness. Pangalawa, you need light. Pangatlo, hindi lang kailangan you need light, kundi kailangan mo reflect the light. Tinanggap mo yung liwanag, kailangan mo siyang ibahagi. Kasi sabi dito sa verse 15, walang taong nagsinti ng ilaw at pagkatapos ay inilagay saan? Sa ilalim ng banga. So, ibig sabihin, tinanggap mo yung liwanag kasi si Jesus ang liwanag. Tama? Kung si Lord nasa iyo, ikaw din ay magliliwanag. Di ba? Kasi may source ka na ng ilaw eh. Sino ang source ng liwanag? Si Jesus Christ. Sabi ni Lord, pag siya na sumasa inyo, kapag ikaw ay pag siya ay sumasa iyo, siya ay sumasa atin. Tama? O, dinasa na si Lord. May liwanag ka na rin na taglay. O, hindi mo itatago yung liwanag mo. Hindi mo ilalagay sa ilalim ng banga kasi walang tao nagsindi ng ilaw at itinago. Sabi. O, maliwanag po. Sabi diyan, kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. O. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. So, pilit po yan sa atin. So, ikaw, tinanggap mo si Lord, naging liwanag ka, kailangan mong mag-ilaw din. Maging liwanag sa kapwa-tao. Hindi sabi, anong sabi dyan? Kailangan mong ilaw sa harap, maging ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Di ba? So, para i-reflect ang liwanag, kailangan maging liwanag ka. Ang number 1 po dyan, ito. A living like Jesus. Sabi diyan sa 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako. Sino nagsabi niya? Si Paul. Imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako kung paano ko, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? So, para magliwanag ka, kailangan mong tularan kung paano nabuhay si Jesus dito sa mundong ibabaw. Diba? So, paano magliliwanag ang isang Kristiyano? Ang liwanag dapat, nakikita. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na may liwanag ka na walang nakikita. So, dapat may nakikita. Ano dapat ang nakikita? Ito. Dapat number 1 yan makikita sa'yo kung talaga nagliliwanag ka. Kaya yung Kristiyano na walang ganito, ano yan? Yan yung sanga na nakahiwalay sa puno ng ubas, tama? Doon kung naalala niyo yung the true vine.
Oh, yung mga sanga na nakahiwalay doon sa true vine, hindi magbubunga yun. Ang nagbubunga ay yung mga nakakabit. At ang bunga, eto. So, sino ano dito sa katanong sa dati? Diba? Ito yung tinutukoy na bunga doon. Yung bunga ng ubas, ito yun. Fruit of the Spirit. So, dapat, kung talagang nakakabit ka sa ubas, doon sa puno ng ubas, magbubunga ka nito. So, ito yung dapat nakikita. Pag ang Kristiyano nagliliwanag, dapat makikita. Ito ang una, makikita. Fruit of the Spirit. Pangalawa, mabubuting gawa. Good deeds. Tanong, kala ko ba hindi maliligtas ang tao sa kanyang mabubuting gawa? Tama po yun. Pero, maliwanag at sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nananampalataya na walang mabuting gawa. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kasamang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Hindi ito pwedeng paghiwalay kasi faith without work is dead. Maliwanag po yan. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Pag ikaw sinasabi mo na Kristiyano ka, dapat may makikitang mabubuting gawa. Ano po? Hindi mo pwedeng sabihin na niniwala ka sa Diyos kay Jesus, pero wala kang Jesus sa buhay mo. Iba yun. So, kailangan makita. Kung nananampalataya ka, dapat may good deeds. Yun yung paraan para makita na nire-reflect mo ang liwanag. Di ba? Sinasabi mo lang, Kristiyano ka, pero lahat ng ginagawa mo, nakakasama. Di ba? Iba po yung good deeds sa good testimony. Yung testimony, ito yung mga hindi mo kailangang gawin pero nakikita nila. Di ba? Testimony sa buhay. Sinasabi mong Kristiyano ka pero hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Good deeds, ito yung mga ginagawa mo bilang Kristiyano. Pero yung testimonies, ito yung mga nakikita sa buhay mo. Di ba? Sinasabi mong Kristiyano ka, naniniwala ka kay Jesus, pero hindi mo pinamumuhay yung pagiging Kristiyano mo. Wala kang good testimony niyan. Di ba? So, hindi ka magliliwanag. For us to shine, kailangan mong i-reflect yung liwanag. Di ba? Kailangan mo siyang i-reflect. Tama? Kailangan mo siyang ipakita. Ano po? Last. How to shine? Siyempre, keep on shining. Magpatuloy kang lumiwanag. Bakit magpatuloy? Kasi, ang liwanag na galing sa Diyos, pag lumayo ka sa Diyos, ano mangyayari sa liwanag mo? Mawawala. So, anong dapat gawin? Keep on shining. Sabi sa John 1:5, nagliliwanag ka sa kadiliman ng ilaw, ang kadiliman ng ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. So, pag ang liwanag daw, sinasa iyo, hindi dapat nagagapi yan. So, kailangan keep on shining. Naniniwala po ba kayo dyan na dapat kayo manatiling maliwanag? Tama naman. Pero doon dadating sa punto na manghihina ka. Tama? So, anong dapat mong gawin? Sabi sa Pilipos, chapter... Ano yan? Sa ano pa yan? Keep on shining. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituin nagniningning sa kalangitan. So yun yung sinasabi yan ng keep on shining. Kailangan mong manatili. Huwag gumawa ng ano daw, mga baluktot at masama para manatili yung liwanag. Ano po? So, kailangan keep on shining. Ngayon, sabi ko nga kanina, pag dumating na yung point na manghihina ka, syempre yung liwanag unti-unting nawawala. Ano dapat gawin? Ito lang po.
bumalik ka lang sa Diyos. Hindi kayo magpatuloy ka nang nawala. Kaya nga di ba sabi ko, minsan may mga kapalit tayo, 1 linggo mawawala. Sumunod, 2 na. 3 hanggang sa di mo na makita. Mali, dapat bumalik. Hindi umalis. Bumalik ka sa Diyos, sabi yan. Sabi sa awit 18, verse 19, ibalik mo kami, O Yahweh. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanglawan mo kami, kahabagan mo, kami ay iligtas. So, kailangan mo lang bumalik ulit. Di mo kailangan lumayo. Kasi pag lumalayo ka sa source ng ilaw, syempre mawawala ang liwanag. So, kailangan, dahil hindi naman tayo talaga ang source ng liwanag, ito po yan si Jesus Christ ang ilaw ng sanlibutan. Tayo yung mga nananampalataya sa Kanya. Pag siya bumaba, sabi nga yan, nasa atin, tayo naman na ngayon yung nagiging source ng ilaw sa sanlibutan. Pero pag ikaw ay lumayo sa source talaga ng ilaw, which is si Jesus, magdidilim ka. Tama? Pero kailangan mong bumalik lang. Yun yung sinasabi niya. Kailangan mong bumalik. Ano pa? Ito pa. Ito yung huwag niyong kakaligtaan. Nabanggit ko ito kanina kay nanay. Don't stop to attend fellowship. Bakit? Kasi sabi sa Hebreo, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. So magpalakasan, kaya kailangan mong mag-fellowship kagaya nito. Di ba? Hindi sapat yung, Pastor, di mo na natin. Ayaw kong nakikita si sister. Dito na muna ako sa bahay. May naman dito. May TV naman kami. Manunod na lang ako sa CCF. Maganda pa magturo si Pastor sino ba yun? Tanchi. Okay, yung isa, yung Sir Bong, Pastor Bong. Mas maganda pa yung magturo kaysa sa'yo eh. Nakakatawa si Pastor Bong magturo. Okay naman yun. Pero hindi na sana sinabi ni Lord to kung hindi importante. Kasi sa TV, walang fellowship. Oo, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Pero asaan yung fellowship? Nasabi dyan, huwag mong kaligtaan na makipagdalo. Kasi, sa way na pakikipagdalo mo, makakakuha ka ng kalakasan. So, ito yun, ang example. Halimbawa, ikaw, aadap-adap na yung ilaw mo. Ngayon, napasama ka sa kapatiran na malalakas ang ilaw. Ano mangyayari sa'yo? Magliliwanag ka ulit. Di ba? Kasi aadap-adap na yung ilaw mo, napapalapit ka doon sa malakas ang apoy. Magliliwanag ka, mag-aapoy ka ulit. Di ba? Yun yung sino nagagamit sa bahay dito. Yung sumo. Di ba? Pag sama-sama, lakas ng apoy. Pero alsin mo yung isa. Ano mangyayari doon sa isa? Magpapatuloy ba yung apoy nun? Di ba katagalan nawawala, namamatay? So yun po yun. Para manatili tayong nagliliwanag, kailangan mo lang, pag nandidilim na, bumalik sa Diyos. At, huwag mong kaligtaan ng makapagtipon. Ano po? So yun po yun. Sabi dyan, how to rise. Ano po yung how to rise? Paano bumangon? Kailangan malakas. Kailangan matyaga. Kailangan may goal or motivation. How to shine? Siyempre, kailangan alam mo muna na may dilim para ikaw ay magliwanag. Tama? Pangalawa, kailangan mo ang liwanag. Siyempre, hindi ka magliliwanag, hindi ka makakashed kung walang liwanag. So, kailangan mo yung liwanag. Sino ang liwanag? Si Jesus Christ. Tama? Paano mo malalaman si Jesus Christ? Kailangan mo siyang kilalanin muna. Tama? Tapos, kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kasi hindi mo makukuha yung liwanag na yun na basta lang. Kailangan may relasyon. Then, pangatlo, pag natanggap mo na yung liwanag, kailangan mong ipakita. Huwag mong itago. Sabi yan, huwag mong ilagay sa baka. Ipakita mo. And then, syempre, ang pang-apat, magpatuloy. Huwag yung manghina. So, wala po dyan yung liwanag nagdilim. Kailangan mong magpatuloy na magliwanag. Ano po? So, yan po yun. Yan po yung mga sikreto kung paano tayo magra-rise and shine.
Tanong, bakit sunrise? Alam ko kung tatanong yun si Monica, bakit sunrise? Ano po ang naisip nyo pag shine? Sun. Di ba? Yan sunrise. Ibig sabihin yan, kung hindi mo nagawa itong mga bagay na to ngayong araw, every new day is a new beginning. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kung hindi mo nagawa ngayon mag-rise and shine, meron ka pa bukas para gawin ulit. Kung pumadya ka man sa isa, meron ka pang isang bukas. Yun po ang rason kung bakit sunrise. Di ba? Sabi ko sa sasagutin natin yan kung bakit sunrise. Ano? So, salamat po sa salita ng Diyos na ibinahagi sa atin. Ano po? Sana po, nakapulutan nyo talaga ng sabi yan aral. O natutunan natin kung paano talaga mag-rise and shine. Ano po? So, ngayon, alam na natin, pwede lang palitan to ni Brother Ronald ng team. Arise and shine. Kasi alam mo na kung paano gagawin, di ba? Doon na ituro na sa atin to ni Pastor, pakilala din, sabi ko nga sa inyo, kailangan may entry din ako sa Arise and Shine. Kasi si Pastor, dami ng entry, nakita ko. Dami na siya, puro entry, Arise and Shine. So, dapat ako din. So, sa susunod, si Brother Ronald, mag-i-entry din yan, Arise and Shine. So, lahat po tayo tumayo para sa ating panalangin. As Father God, Ama, muli po o Diyos, kami nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa bagong team namin ngayon. Totoo nga, Panginoon, na ito na yung oras para kami ay lumangon at magliwanag sa sanlibutan ito, Panginoon. Dahil alam namin, nalalapis na, Panginoon, ang iyong pagbabalik. Malapit na po, kaya kailangan